Sa dami ng kasinungalingan ni Ronnie, pati si Gian sumuko na. Sa isang malamlam na silid, nakaupo si Dennis at Ronnie. Ramdam ang tensyon sa kanilang pag-uusap at tila ba parehong naghahanap ng katiyakan na ang plano nila ay tuluyan ng magtatagumpay. Mabilis na nagtanong si Dennis habang nakakunot ang noo. Ano pa ba ang gusto mo mangyari, Ronnie? Nasa kulungan na si Lorena, hindi pa ba sapat sa iyon? Ngunit mapait ang ngisi ni Ronnie. Hindi siya nakontento na basta na lamang nakapiit si Lorena. Sagot niya, puno ng panlilinlang at galit. Hindi pa ito tapos, Dennis. Ang gusto ko, galit na galit si Wilfred sa asawa niya. Gusto kong mawala ang lahat ng tiwala niya kay Lorena. Dahil nakikita ko, unti-unti nang lumalambot ang puso ni Wilfred. Hindi ko hahayaan na bumalik ang pagmamahal niya sa kanya. Nagpakawala ng maikling halakhak si Dennis. Kampanteng nagsalita. Huwag ka na mag-alala. Ipit na si Lorena sa kaso. Hindi na siya makakalusot. Kahit pa ipagtanggol pa siya ni Wilfred, ang lahat ng ebidensya ay pabor sa atin. Samantala, sa kabilang banda, abala si Wilfred sa paghihintay sa kanyang anak na si Amber. Gabi na, ngunit wala pa rin itong uwi. Habang hawak-hawak ang cellphone, paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras. Hindi mapakali ang kanyang damdamin, puno ng kaba at pagtataka. Ang hindi niya alam, nasiraan pala ng sasakyan si Amber sa gitna ng kalsada. Nag-overheat ang makina at wala siyang magawa kundi bumaba at maghintay ng tulong. At sa hindi inaasahang pagkakataon, si Tristan ang siyang napadaan sa lugar. Buong pusong tumulong si Tristan. Dala lamang ang layunin na makabawas sa bigat ng tensyon ni Amber. Ngunit nang makita siya ng babae, agad ito nagtaas ng kilay. Pakiramdam ni Amber, sinusundan siya ni Tristan na para bang may masamang balak. Sa halip na pasalamatan, minasama pa ni Amber ang kabutihang loob ni Tristan. Bakit ba laging nandyan ka? Binubuntutan mo ba ako? Mariin niyang sinabi. Napuno na si Tristan sa paulit-ulit na panunumbat. Nabitawan niya ang mabigat na tanong, halos pasigaw. Gusto mo ba akong sampalin para mailabas mo yung galit mo? Para matapos na ang lahat ng hinala mo sa akin? At sa eksaktong sandaling iyon, dumating si Wilfred. Hindi na siya nag-isip. Agad niyang sinapak si Tristan. Dala ng silakbo ng damdamin at proteksyon sa kanyang anak. Sa kabila ng kaguluhan, si Ronnie naman ay patuloy na gumagawa ng paraan upang pag-alabin ang galit ni Wilfred kay Lorena. Hindi siya mapakali hanggat hindi tuluyang winawasak ang tiwala ni Wilfred sa kanyang asawa. Nagpakita si Ronnie ng isang transparency report na siya rin mismo ang gumawa. Nilagyan niya ito ng mga peking detalye at transaksyon na pinalalabas na si Lorena ang may kagagawan. Ayon sa ulat, may mga perang nawawala sa kumpanya at hindi pumapasok sa opisyal na account. Nagulat si Wilfred at hindi makapaniwala. Ngunit mabilis siyang nagdepensa. Hindi magagawa ni Lorena ito. Kilala ko siya. Hindi siya magnanakaw. Ngunit sagot ni Ronnie, gamit ang kanyang pamatay na linya, kung ang pagpatay nga nagawa niya, pagnanakaw pa kaya? Ano mang mas mabigat, buhay o pera? Natigilan si Wilfred. Sa puntong iyon, tila ba unti-unting bumibigay ang kanyang tiwala. Sa halip na mag-isip ng tama, nagpadaig siya sa emosyon. Nagmadali siyang nagtungo sa kulungan upang komprontahin si Lorena. Pagdating niya roon, bumulwak muli ang galit ni Wilfred. Mariin niyang tinanong si Lorena tungkol sa mga akusasyon. Ngunit mariin ding itinanggi ni Lorena ang lahat. Walang pag-aalinlangan, ipinagtanggol niya ang sarili. Hindi ko magagawa ang mga bagay na yan, Wilfred. Huwag kang maniwala kay Ronnie, niloloko ka niya. Pagsusumamo ni Lorena. Ngunit hindi siya pinapakinggan ng asawa. Halos mawala na siya ng pag-asa.
Hanggang sa kanyang bibig mismo lumabas ang lihim na matagal na niyang itinago, na siya ay buntis. "Wilfred, may anak tayo, magkaka-baby na ulit tayo." Natigilan si Wilfred para bang biglang lumambot ang kanyang puso. Ang dating puot na bumabalot sa kanyang pagkatao ay napalitan ng pag-asa at kaba para sa magiging anak nila. Hindi niya kayang isipin na lalaki ang kanyang anak nang walang ina. Kaya nagdesisyon siya na magtiwala kahit kaunti sa sinasabi ni Lorena. Nang mabalitaan ni Ronnie na buntis si Lorena, tila ba isang dagok ang tumama sa kanya. Alam niyang ang batang ito ang magiging dahilan para muling magkaisa si Wilfred at Lorena. At iyon ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Dahil sa desperasyon, naisipan niya magplano ng mas masahol. Ang lasunin si Lorena. Nakipagkasundo siya sa isang kaaway ni Lorena sa loob ng kulungan. Binayaran ito upang isagawa ang masamang balak. Ngunit sadyang mailap ang kapalaran. Hindi si Lorena ang nakainom ng lason, kundi ibang bilanggo. Doon nagsimulang magduda si Lorena na may nagtatangka sa kanyang buhay. Dahil kilala niya ang taong nagbigay ng inumin, pinilit nila itong paaminin. At sa takot, wala nang nagawa kundi sabihin ang totoo. Si Ronnie ang may pakana ng lahat. Agad na ipinaalam ni Lorena kay Wilfred ang nadiskubre niya. Sa puntong iyon, bumuhos ang pagsisisi sa dibdib ng lalaki. Tila ba nabuksan ang kanyang mga mata. Mula roon, itinakwil niya si Ronnie. Hindi niya na hinahayaang makalapit pa ito sa kanyang bahay o sa kanyang pamilya. At sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang mamuo ang matinding hinala. Baka si Ronnie rin ang may kinalaman sa pagkamatay ni Joy. Palihim na nag-hire ng private investigator si Wilfred at unti-unting lumabas ang katotohanan. Lahat ng sabotahe, lahat ng paninira at maging ang mismong pagkamatay ni Joy ay konektado pala kay Ronnie. Sa hearing, iprinisenta ang lahat ng ebidensya laban kay Ronnie. Hindi na niya may tatago ang kanyang mga kasalanan. Maging si Gian na matagal nang sunod-sunuran kay Ronnie ay nagsawa na rin. Napuno siya sa paulit-ulit na pambabaliwala sa kanya. Kaya nagdesisyon siya na tumestigo laban kay Ronnie. Inilahad niya kung paano siya inuutusan para maisakatuparan ang masamang plano. Isa-isang nabunyag ang lahat ng lihim. Ang mga taong minsan pinagkatiwalaan, ngayon ay nagbabalikwas na laban sa tunay na salarin. Kaya naman sa iyong palagay, tama lang ba ang naging desisyon ni Gian na bumaliktad at ilaglag si Ronnie? Kung ang iyong sagot, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang i-upload. At syempre, malaya ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.